Okay, hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang pagbasa po natin para sa iyo ito, Cancer, no? Timeless po ito. Kung makita mo ito, ibig sabihin may mensahe para sa iyo. So, this could start also ng May, no? So, mag-cleanse lang po tayo. At medyo malakas po ito. Hinaan nyo na lang po ang inyong volume. Regard, please. Ayan. Medyo nagbago na. So, kung ano po ang inyong sounds, no, medyo siguro nagkakaproblema tayo sa sounds, medyo ano, takasan niyo na lang po ang volume kasi medyo ang ating mic is maliit lang, mahina. Pero siguro okay naman na, no? So, marami pong salamat sa patuloy na pag-ano ninyo, no? Sa patuloy na pagsubaybay sa Happy Angel Reading. Itong table na to medyo matagal ko gamit. Ayan. So, kukuha tayo ng mga guidance sa'yo at update din sa iyong pag-ibig. So, unahin na natin, lagi ko kasi nakakalimutan ang guidance. Okay na po yung guidance sa inyo, sa inyong karera at financial. Kukuha tayo niya. Actually, gagawin na natin kasi mamaya makalimutan. So, unahin natin ang career na guidance, no? Itatabi natin siya para bubuksan na lang natin mamaya, no? Ayan, para sa iyo ito, Cancer. Start ng May ang energy, timeless po ito, no? Kung kailan nyo makita, yan po ang start. So, bibigay din ako ng time frame lock, no? So, pengin naman po ng like and hype dyan. At pa-subscribe na rin po kayo. Please support Happy Angel. Ayan, kung gusto nyo i-pass forward ito, wow, organic for success. Not let the world intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living workspace, and your finances will help you know the plan your next action. Yan, pag may time po, linis-linis, makakatulong daw po yan sa ating finances. Siyempre, pag organize tayo, no, maliwanag ang ating pag-iisip, no? Hindi tayo mabigat, kumbaga madali natin nakikita kung anong problema, no? Kung anong uunahin natin. No, wag kayo ma-intimidate sa word na organize dito. Kasi parang simple way lang na parang ah, maging klaro sa inyo ang totoong purpose din nito. At syempre, hindi lang 'yan, pati din organize niyo rin po ang inyong pag-iisip, no? Especially pag halimbawa marami kayong nauuohan na meeting or ano na nakakalimutan niyo. So dahil sa marami kayong kagutya, hindi niyo na-organize, wala kayong journal, wala kayong mga date kung kailan kayo wala kayong planner, no? So you need to put that also. So yan yung pagiging one way din ng organize, no? Yung mga reports ninyo, you need to organize that also. Yung pati yung living space no, yung lugar ninyo, itapon niyo na yung mga hindi niyo kailangan, no? At saka yung workspace no, yung bahay ninyo. Dahil and your finances will help you to know the plan next action. I-organize nyo din ang finances ninyo. Pag parang declutter din, no? Tapon na yung hindi na kailangan o ibigay nyo sa charity po. Makakatulong po yan sa inyong financial at sa inyong pagdidesisyon, sa inyong karera. No? This will help to your abundance. Sabi ni Angel of Abundance. No? Tingin tayo ng konti, Cancer, kung anong paparating tingin lang ako ng konti sa iyong career, no? Then tutuloy tayo sa update sa iyong pag-ibig.
Okay, para po ito kay Cancer. Let's what is coming na hindi nakikita sa kanyang karera o sa kanyang pinansyal. Para kay Cancer. Mag-comment din po kayo at appreciate ko po. Marami pong salamat sa mga nagko-comment, no? Kahit negative pa yan, it's okay po. Ano po yan, no? Okay lang yan para ma-improve natin, no? So, pero pasensya na po kayo. I mean, set up sa sounds. Great guide. What we have para sa kanyang karera. Oh, stable naman ang iyong career at financial. Hindi ka naman kinakapos dito. Ibig sabihin, meron ka ng simula, meron ng foundations or it's either na stable na, mas lalo pang mag-aano na may dapat ka daw i-celebrate, baka may promotions na darating sa or may dagdag sweldo ka o tataas ang kita mo. Mag-i-start na rin mag-start na mag-stable lang yung business if you're a business owner, no? So patuloy lang, wag umistop. So ngayon, stable na, mas lalo pang dadami na mayroon ka daw dapat na i-celebrate because this is celebrations among friends and family. Siguro merong naging successful na nangyari sa iyo o magiging successful na paparating ang mga plano mo, mga proyekto mo. Oh, that's good. Naka 4 of 1 ka right away. Iti. And some of you din, nakita natin sa paglago ng may lilipat ng bahay o bibili ng bahay. Some of you din may magpapakasal because this is celebration. Parang this is building a home din, no? O may magpapagawa ng bahay na Cancer. Alas mo, ano pa pampaparating sa kanyang career at pinansyal para kay Cancer. Cancer, ayan, 3 of 1s, no? Nakita natin, mukhang travel ka for work. It might not resonate everybody. Sabihin, merong maaprubahan ng visa din, merong matutuloy ang travel dahil sa trabaho or work. Nakita natin, it's either na baka ipadala ka sa ibang bansa o one candidate siguro na nakikita natin. I could also feel the 3 of 1s, this is logistics travel. Ito rin yung hindi lang basta-basta papetik-petik na job, but this is actually napakalaking proyekto or parang na makakatulong sa iyong success at pinansyal. Ito rin natin dito, Cancer, na nagpaplano ka or your plano na sabihin natin mag-iba ng career, mag-go into a logistic or sabihin natin na so naghahanap ka ng tamang timing. This is planning for the future. Talagang you're building your own legacy dito, na nakikita natin. Magandang pasok sa'yo. So, keep it up. No? Maganda ang mo, parang natin, growth lahat, no? 3 of 1s is also planning for the future. Maganda yung may pangarap tayo, no? At i-build natin ang, no? Reach our dream, no? Ayan. So, ngayon, let's go po sa ating pag-ibig. Sino ang nag-iisip sa'yo? Yan. Sino ang nag-iisip sa'yo? At titingnan din natin kung ang persons on your mind, Cancer. Ayan, pahingi naman po ng like and hype sa inyong mga cellphone. I-share nyo na rin po ito, no? Sino ang nag-iisip kay, tingnan natin ang energy ng persons na nag-iisip sa'yo, Cancer. Persons na nag-iisip kay Cancer. Persons na nag-iisip kay Cancer. Yan na, na. Wow, ground is stable. Ayan, pares kayo, stable. Iniisip ka niya, no? Maraming pinagdaanan ng persons na to. At ang persons na to, maraming options din. Oh my God. Maaring maka one night stand mo to o naka one night stand mo. Aba, panay dating nito ha. Palabasin si key on the ring dito. Marami kang options. Kumbaga, nasa iyo ang susi, kaya mong buksan, kaya mong kaya niyang buksan, kaya niyang ilak, no? So, very grounded ang person na nag-iisip sa'yo. Very secured, no? Secured din sa buhay, parang ikaw din. So, makikita natin dito na working on his stability rin, no? Marami ring option siya na nakapila, marami rin siya sabihin natin na medyo flirty ang taong nag-iisip sa'yo, ha? Tell us more sa taong nag-iisip sa kanya, Spirit Guide. Taong nag-iisip kay Cancer. Oh, may heartbreak din siya, no? Taong nag-iisip sa'yo o sabihin natin, ito yung maybe ex mo na medyo
may pain pa rin sa separations na nangyari sa inyo, 'no? Medyo kita natin medyo may lies and deception. O medyo ikaw din siguro ang nasaktan dito sa persons na 'to could be also ex kung kilala ka na nag-deceive o na nag-lie sa'yo, could be your ex na sa mga single naman, 'no, ang taong nag-iisip sa inyo, pero nakita na kayo kung saan o na-date na kayo nito parang kayo very ang paparating very stable na tao 'no, secured siya. O medyo may pagka-flirty ang energy, baka ma-attempt ka sa unang pagkikita. Sa mga single 'no, yayayain ka mag-date nito o yayayain mo siya mag-date, 'no? 'Di mo alam mas aggressive pa sa'yo, 'no, Cancer. Then pero that persons also have separations, heartbreak, 'no? O ngayon tignan naman natin ang persons on your mind o baka siya na rin ang persons on your mind mo, 'no? Tignan natin ang persons on your mind. Persons on your kanina is ang persons na nag-iisip sa'yo. Ang persons naman na nasa utak mo. Tignan natin, Cancer, para kay Cancer. Energy, Spirit Guide, any message para kay Cancer? Para kay Cancer po. Oh, this is a karmic relationship, ang persons na yan. Wow, engagement. Ang person, ano, kakasal na ba kayo? Resentment, triggers, ayo. Intensity, letting go, turmoil. O letting go na yung ano, mga karmic, nasa karmic. Ang iniisip mo, parang tingin mo rin, this is a past life relationship. Parang nakita natin, mag, magti-trigger. Or sabihin natin, nasa field kayo ngayon ng cutting the pattern. Medyo hindi siya ano, medyo hindi siya ano, pero may healing heartbreak, toxicity and addictions parehas. Ang taong iniisip mo, part of your past life, karmic relationship, medyo talagang dapat na mapag-aralan, putulin ang pattern. Medyo, pero gusto ng persons ng iniisip mo ng higher commitment sa'yo, ang maging mag-partner pa rin kayo. Gusto niyang maging ano kayo, no? So, as soon na makat nyo ang pattern na to, ilang inyong heartbreak, medyo nakita natin ang taong iniisip pa, medyo may pagka-abusive pa ang nangyari sa inyo, medyo hindi maganda. Ngayon parang nile-let go mo na ang persons na to. Cancer, are you letting go? Kung parang ang persons na to gusto niya rin siguro ma-heal. Taong iniisip mo is gusto niyang ma-heal ang heartbreak at ko alam it's either ikaw ang nag-abuse o siya ang nag-abuse sa'yo dito. So, abusive ang inyong nangyari sa karmic. So, yan ang inaano sa kayo, no? Yung nakita natin na medyo may past life relationship. Dapat nyo tama. Ayun, nasa process, ang process mo siguro, contact kayo, naantay mo, ako magpakasal sa baka siya ngayon na very abusive. Pero mahal mo. Pero gusto. Sabihin natin, wala nang paramdam. Na kayo is nasa higher level of commitment na biglang na ikaw ang lumayo dito kasi pagka-toxic, may pagka-addiction, so may drugs or something na extreme na ginagawa ang person. Inabuso ka siguro. Ang persons nito, ang mo is maaring naging partner mo na ng matagal o pinangakuan ka ng kasal o pinangakuan ka na union. No? Tampangan natin. What else? Persons nang iniisip ni Cancer. Camera. Nagre-reminiscing siya, no? Nagkakaroon siya ng realization. Parang he learned from the past.
Ito yung nakita natin na gusto niya uli ng new memories. So, nagno-nostalgic and parang nagkaroon siya ng realization. Pero dati ang persons na 'to very resentment, 'pagka maraming maganda yatang ginawa sa'yo, medyo in-abuse niya ang take advantage sa'yo ito, persons na iniisip mo pero andiya diyan siyempre mahal mo dahil matagal mo kasama na rin. So, ang persons mo rin is he's learning from the past, nagkaroon ng new realization. Very turmoil ang nangyari, dalawa, oh. Pilit niyang mag-heal pero hindi. Still missing you, nagre-reminisce pa rin siya sa inyong nakaraan o it's either na ito nakatikim ng abuse, either na cancer is the one who hurt, 'no, na medyo na-abuse mo. So, it might not resonate with everybody. Just take what resonates. Plus more spirit guide para kay cancer. Anong energy ng persons na nag-iisip kay cancer, ang iniisip ni cancer. Poker face, you're taking a gamble dito, no? You're taking a chance. This person wanted to take a chance din. Kasi nakita natin, he learned from the past na parang gusto niya uling mag-gamble sa'yo. Oh, it's either na ang persons na to nakaramdam ng hindi magandang trato mo, cancer, ngayon parang nakita natin na kahit ano pa rin, gusto ka pa rin niya, ayan, no? Parang o-offeran ka pa rin ng ano, ng ring dito. Alkanin. He's willing to take the risk again. Sabihin natin, napaka-martir naman ito. Inabuse mo na. Maaring ang energy magkapalit, maaring inabuse mo na, gusto pa rin mag-take a chance sa'yo. O saan ka pa hanap niya? Ang galing naman ni Cancer. Okay. May pagka-martir tong persons mo. Kahit anong gawin mo, mukhang oo lang to, Cancer, ha? Inabuso mo yata to, Cancer, ha? Biro lang. Ayan. So, tignan nga natin kung ano talagang persons na to. Feelings ng persons on your mind. Feelings and what is thinking, or thinking, babae ka man o lalaki, no? Na natin kung ano, feelings at thoughts ng persons na to. Ano ang iniisip at feeling ng persons na to kay Cancer? Persons na iniisip ni Cancer kung anong feeling sa kanya nito. Naka-post siya, no? This is a good thing, Virgo, oh. Naka-Virgo energy, you might be dealing with Virgo. Parang sabihin natin, nagko-contemplate, getting new perspective, no? Baka nga siguro inabuso ka nito, Cancer din. Nag-abuso sa'yo, Cancer, na ngayon no? Parang learning from the past, nagdinilay-nilay. Ito yung nagre-recharge siya, no? Gain ng new perspective. Parang kailangan gusto niya lalong klaro. No? Virgo energy, maaring your bidil. Virgo. Wow, tadhana. Alam niya, tinadhana kayo. Talagang this is a past life relation. Paring twin. No? Cancer, Wheel of Fortune. Kumbaga, patuloy pa rin ang istorya ninyo pa nagtatapos. At actually, after niyan, after ng pananahimik niya, no? Alam niyang tadhana ang magbabalik sa inyong dalawa. After ng pananahimik, no? Kumbaga, may positive outcome kayo. All positive, sabihin patuloy na na-align kayo. Tadhana mismo dapat sa inyo. Ayan, may healing ang Cancer. This person wants to heal the relationship, whereas na willing to take a chance again to you, Cancer. This person's have faith. You know, you're still ang ano niya, parang ikaw pa rin ang parang feeling din niya napakataas mo na hindi kanya parang napakalapit, kitang-kita kanya pero hindi kanya maabot, nararamdaman niya. So he tried to learn something, to perspective kung paano kanya i-approach, kung paano siya makakapunta. But the wheel is keep on turning on you, no? So may positive ano kayo dito, positive outcome na tadhana ang
tadhana ang nag-aano sa inyo kasi nga siguro will be the end of the karmic na yan, naputol ang pattern, so naka-align na kayo. The Magician. Kumbaga nasa inyo nan ang alam niya na parang intentions din niya, gagamitin niya all resources para mapabalik sa'yo o para mag-work ang inyong o para maging karapat-dapat siya para sa'yo, Cancer. Magician, ito supported by the universe. Meron kang mga tools. Kumbaga, this is also na natin na gusto kanyang makita o mina-manifest kanya, Cancer. No? This person wants to start all over again to you para mahilang inyong. Tell us more what his next action toward Cancer. What this person's next action towards Cancer. So, he wants some opportunity. Gusto niyang ng bagong opportunity. No? Maganda. He will take a chance again. Gagamble niya. Niya yung matatag. Mag-start ulit kayo ng new foundations. Gusto niyang iporso ka. No? At ibigay na itong singko. No? Ayan, this person's learn from his mistake kung siyang nag-a-abuse sa'yo na dating hindi maganda. Parang kung iniisip mong taong ito, naniniwala rin na kayo yung tadhana. Na para kay sa isa't isa. Naniniwala din siya at may ikaw din ang kagalingan. No? At nakita natin malakas ang faith. At syempre, through his actions, gagamitin niya lahat ng power niya, ang connection niya para ma-impress ka to get with you again. Ano naman ang nararamdaman mo sa kanya? So nga, kung anong nararamdaman ni Cancer. Ano naman ang nararamdaman ni Cancer sa person's on his mind. Cancer, gusto mong makausap. Ayan, parang gusto mo nang magdabilis ang usapan. May nararamdaman ka rito na parang when the Knight of Swords dito, pabigla-bigla. Oh, you want, gusto niyo pa rin isa-isa eh, no? Parang ngayon, parang you are wanted to talk to him right away. Siguro, napanood mo to, nakita mo na. Gusto kanya uling to win back, no? Kanyang mapanalo rin. Gusto mo rin siya actually na gusto mo rin na maging successful ang inyong hindi ka rin na makapagtulog-tulog. Ano pang inaantay mo? Ready ka naman pala na rin patawarin. Pero eto rin, medyo gusto mo rin siyang kausapan ng formal. Parang gusto mo siyang ng true. Medyo may galit ka rito na nakikita ko. Medyo masasabihan mo siya. I could feel sasabihan mo siya ng hindi ganda. Yung one way na parang pag nakita kayo biglang ibubuhos mo kaagad ang ano mo sa kanya. No? Naapektado ka rin, no? Ka rin makatulog-tulog. Or it's either din na nagigil ka, may takot ka rin sa taong ito. Oh, pero gusto mo want to win. Pagbalikan kayo, no? Cancer. Parang feeling mo, gusto mo siya pagsalitain. Gusto mong, or na ikaw din ang gumawa ng siguro sabihin natin, may pagkakamali ka rin. Hindi to allow him to abuse. No? So, siguro, ang bugso ng damdamin mo, siguro once na nagkita kayo, or mag-usap kayo, medyo ano rin, no? Talagang may galit din na nakikita. No? Pero ang pinaka main goal mo, magkabalikan, forgiven. Gusto mo rin siya, no? Pero gusto mo rin siyang parang bungangaan eh, no? Gusto mo rin siya pagsalitaan. Gusto mo rin ilabas yung nararamdaman mo, no? Kumbaga medyo gusto mo siyang pagsalitaan ng na nasaktan ka o masakit din ang gusto mong parating para gumante. Hindi naman gumante. Parang ilabas ang sama ng loob mo sa kanya. Perfect na nakikita na. Yan ang gusto mo talagang magkausap kayo ng masinsin at gusto mo nang in a hurry actually. Could be also my third party involved dyan, no? Okay, so tignan natin kung ano naman ang paparating na hindi mo nakikita sa pag-ibig.
So, ayan ang ano niya, tingnan nga natin ang outcome ninyong outcome na lang muna. Kung outcome sa kani outcome po sa kanilang oh, you will work on this relationship. Ang ganda. This is of three pentacles, no? Wants to work on the relationship at ikaw din gusto mo rin kasi kita naman natin dito. Gusto mo lang siyempre na mag-usap kayo at pag-usapan ng maayos at gusto mo rin siyempre ilabas ang sama ng loob. O ikaw yata Cancer ang may kailangan na explaining to do, no? I could feel na parang shift yung ano ko, yung ko sa o o siguro explaining to do. Kasi may guilt dito. Kita natin this is gusto mo rin siya ma-win at all costs, no? Kahit anong mangyari, gusto mo siyang maibalik din sa'yo. Oh, o ikaw din siguro 'to, na nag-abuso. Siguro, siguro 'no, hindi ko sinasabi lahat, it might not resonate. So, siguro ikaw o siya ang parang ni-ignore yung kahalaga niya dati, lahat na hindi niyo napapansin. Ngayon na-realize mo, you come into a realization, siya o ikaw, na na siya pala ang mahal mo, 'yan 'no, kasi nag-hermit mode ka, eh, 'no? Nagkaroon ka ng new perspective at hinahanap-hanap mo rin siya talaga. Hinahanap-hanap ka rin niya. So, ang Five of Swords, ito yung parang win at all costs. So, kahit anong mangyari, kahit anong will win this. Gusto mong bumalik siya. And magandang outcome kasi nakita natin may free will kayong dalawa na maging maayos ang will gonna be. Sa work hard din yung dalawa, sa collaborations dalawa. Yan, nakita natin may hard work, no? Kayong dalawa ang mag-hard work at maayos ang magiging work ninyo. Ang pagbabalikan will give this person a kumbaga isang cycle ang naputol sa ang ano, kumbaga meron kayong bagong ano, meron kayong kahit sabihin natin na sa inyo may chance kaya kasi may free will kayong dalawa, nakita natin parehas yung pagmamahal ang isa't isa. So, ang isang cycle na dati niyong kaawayan is nag-close na. No? Talagang one cycle has been closed and nakita natin ang outcome mo is work hard nyo lang and you're gonna have a new chapter. Baga ang relationship niyo dati very abusive, rock to bottom na parang tingin mo hindi na magpa-patch up. Pero people change eh. No? So let's give chance or pero ikaw pa rin na mag-decide. No? Just work on with the relationship and new book will a new chapter of your life, no? Parang darating yan. That's more. Anong advice? Advice, ayan, give and take naman pala ang kailangan ninyo. Kailangan, kung anong binigay niya, ganon. Siguro, you are more giving. Tapos siya, receive lang ng receive. No, nag-aantay ka, walang dumarating. Ano ba naman binigyan ka ng regalo ng Valentine's tapos wala man lang kiss, wala man lang appreciation, no? Parang you want some ano rin, o siya, maaaring nakaramdam siya ng ganyan na bina-bypass mo siya, hindi mo pinapakilala sa kaibigan, no? Parang be fair din. Just give and take. Dito yung sinasabi ko, anong binigay mo, yun din ang balik mo. Hindi, wag kang papayag na ikaw lang ng ikaw ang magbibigay. Kailangan siya din ang magbigay, no? Hindi puwede 'yun, parang exchange energy, no? Sana nagkaroon kayo ng clarity diyan. Mag kaya niyong i-work hard daw ang relationship na 'to. Pinaka-advice lang, give and take, no? Para maging balanse. Wag abusive, wag abusuhin ang isa't isa, no? Tignan niyo, no? Masasara ang 'baga mag-e-end ang cycle na 'to kagaya sinabi ko yung karmic ninyo is it's about to end, so, no? Meron kayong ayan na, naka-align na kayo, may talagang nakaukit kayo sa tadhana, oh, may fortune dito, no? The Ten of Swords, the first, yung chapter ng ano niyo, something is about to end and a new beginning dahil meron ka ritong ano, no? Wheel of Fortune na nakatadhana rin kayo. Basta mag-workout lang, no? Dahil you have all the tools dito, marami na kayong pinagsamahan, mga experiences. Dahil ang persons mo rin, magwo-work hard siya sa'yo, no? Lahat ng ano niya, ibibigay niya. Huwag mo nang bungangaan kasi medyo harsh word ang ang gusto mong sabihin sa kanya eh.
gusto mo rin bigyan siya ng isang bungangang malupit, eh. Kasi ang Knight of Swords ano 'to 'no, padalos-dalos kung ano, hindi iniisip ang kumbaga masakit magsalita, 'no, dahil siyempre nasaktan, gusto mo itagos sa kanya yung isang salita, gusto mo lang ano 'no, but you have your own free will. Ayan, so tingnan natin paano pang advice sa para kay Cancer, ano ba pong advice sa relationship na 'to or any message in this connection. Heart to heart conversations talaga. O ayan, tignan niyo talagang ayan na some of you na may pamilya na kasi ayan 'no, tagal niyo na nagsama rito. Kasi naranasan niyo ng lahat-lahat, eh. Naranasan niyo ng lahat sa isa't isa. Ay nag-10 of swords na kayo. So ang karmic is about to end, 'no? So sabi rito at talagang sinabi ko kanina before tayo mag-start, this is a past life relationship. Dahil kilala niyo na rin ang isa't isa, 'no? Yung heart to heart conversation. Kagaya sabi ko, honestly discuss your feeling with each other. And eto 'no, some of you na may pamilya na magkakabalikan, babalik ang papa niyo, babalik ang nanay, kung nakikinig kayo para sa magulang ninyo, may-heal po ang inyong family issue. Meron kayong alitan ng inyong parents 'no, it's about time to heal ano, para nakita natin it's on the way of healing 'no. Kaya may celebrations kayo, ito rin this is also marriage 'no, the Four of Wands is a card of marriage. Baka mauwi sa kasalan kagaya na ito matuloy, baka ito nga yung sinasabi natin na baka mag-offer siya, baka mag-ano na siya 'no, baka mag-propose sa'yo. Oo, ang ganda kinikilabutan ako. So, talagang past life kilabutan ako. So, ayan, collaborate, collaborate lang, teamwork ang dapat sa relationship na 'to, heart to heart conversation, 'no, honest. O, wag mo nang bungangaan. Kasi Knight of Swords ano 'to, medyo masakit magsalita. Ang ano, talagang sasaktan mo rin siya, wag mo nang bigyan. So, heart to heart conversations na dapat. So, tapos na ang inyong end of the cycle na ng inyong karmic, 'no? So, ayan, may union na kayo. Ayan na yung tadhana talaga, you are fated. Okay, wow, ang ganda. Gusto ko siya. Ayan, pengin naman po ng like and hype. And hit the notifications bell na rin po. No? Tingnan nga natin bigyan kita ng time frame. It doesn't mean na either na involved sa love life mo to o involved sa iyong career o pinay. Basta keep this number kung anong date na mailabas natin. Sa time frame card, tingnan natin para po kay Cancer. Cancer, baka may dapat ka magbalik na. Some of you siguro nangyari ang gulong na to April, Taurus time. Sabihin natin, kailangan mong magbalik tanaw ng April at within this month. Magke-create kayo ng structure baka may tututo ka dito, this is union, this partnership. Baka this month din dumating sa'yo yan, no? O nag-aayos na kayo ngayon. Kabalikan na siguro kayo ngayon. Ibig sabihin, start ang energy nyo this April hanggang May. You're starting to create some structure dito. Sabihin natin, yung energy nag-i-start na. No? Then, kita mo ang within 2 weeks to 2 months, baka bumalik siya sa'yo, baka yan na yung pag-uusap. Because the energy is already right now, nakikita natin ina-align na umiikot na ang inyong ikot na, no? Going to stability. Ayan, mukhang may uuwi ang taga-ibang bansa rin, napakakasalan ka, operan ka ng ano. Wow, this is kilig to the bone. This is a very beautiful reading. Sa una, mga no, talagang tapos ng cycle ng inyong karmic. Karmic is end. So, end of, kumbaga, tuloy-tuloy na. Past life relationship. Have known each other before, baka this is also your soulmate, no? Ayan. Kuha nga tayo ng charm.
Pagbalik tanaw ka nung April din, ito, this is the present moment eh, no? Gemini season na pala tayo. Yan, this is, no? Pag sinabing leaves, green, abundant. Ito rin sabihin natin, but it could also fall. So, kailangan ng work. Leaves could also fall pag hindi nyo alagaan, pag walang teamwork, pag hindi nyo, no? Also taking the leap of faith, give this really a chance. And this is abundant. Once na, syempre, pag hindi alagaan, then it might fall. Kailangan ng collaboration sa pag-aalaga ng let me po ka. Ayan. So, marami pong salamat sa inyo and much po sa inyong patuloy sa Happy Angel. Sana po i-share natin ang video, no? Thank you so much and God bless.